A la memoria de los sacerdotes Don Mariano Gómez, Don José Burgos y Don Jacinto Zamora, ejecutado en el campo de Bagumbayan el 28 de febrero de 1872. Tengo el derecho de dedicarte mi trabajo como víctimas del mal que me comprometo a combater. Que estas vaginas sirvan como una corona tardía de hojas secas sobre de tumbas desconocidas, y que se entienda que todo aquel que sin pueblas claras ataca tu memoria mancha las manos en la sangre. Buenos días a todos ustedes. Kalahati lamang ang takbo ng makina, Kapitan. Bakit di natin bilisan? Kung mas bibilis pa yung maglalagas tayo sa palayang iyon, Ginang. Mangyari man ay walang maayos na lawas sa lupain ito. Ang lunas ay napakadali. At ewan ko ba kung bakit walang nakakaisip nito. Magbukas ng bagong ilog, nagawa sa kanal, at sanhan ang dating ilog Pasig. Ngunit, Ginoong Simon, saan tayo kukuha ng sapat na pondo para sa mga manggagawa? Di na kailangan, Don Custodio, sapagkat ang mga bilanggo ang gagawa. Ngunit, wala tayong sapat na bilanggo. Kung gayoy, hayaan ang mga mamamayan. Bata man ito o matanda. Kaguyuhan lamang ang idudulot niyan. Mga kaguluhan? Basilio, kumusta nga pala yung itinatag niyong akademya ng wikang Kastila? Mabuti naman po. Nakahanda na po ang mga guro at ang paaralang gagamitin. Sa palagay ko hindi matutuloy yun kasi tutol si Padre Sibayla. Ngunit, niregaluhan namin ng 2 kabayang Castaño ang Kapitan General at nangakong tutulungan niya kami. Ngunit, saan naman tayo kukuha ng pera? Pag-aambag-ambag ang bawat isa sa amin at ang mga gagamitan naman ay ihandog ng mayamang sinubarait. Mabuti naman kung gano'n. Paano? Mawala na ako sa inyo. Sige, Kapitan! Di na nagkakatuwaan kayo. Pwede ba akong sumali sa inyo? Siyempre, ayos lang po, Senyor Simon. Bueno, saluhan niyo muna ako sa pag-inom ng serbesa. Salamat, Ginoo. Pero hindi kami umiinom ng alak. Hindi umiinom. Ika nga ni Padre Camora ay masama na puro tubig ang iniinom. Ha! Sabihin mo kay Padre Camora na kung iinom siya ng tubig sa halip ng alak, ay mas ikakabuti ng lahat. Alam namin mga Pilipino na ang tawag nila sa amin ay tubig. At sa mga Kastila naman ay apoy. Alam din sana ng lahat na ang tubig ang siyang pumapatay sa apoy. Ganun ba? Kailan naman mangyayari ang kababalaghang ito? Hindi iyan kababalaghan, Senyor. Iyan ay batas ng kalikasan. Bueno, pardonable. Napakatapang mo namang sumagot kay Senyor Simon. Na halos kinakatakutan ko. Parang namumukhaan ko ang taong iyon. Siya ang kayumangging kardinal. Ang pinakamatalik na kaibigan ng Kapitan General. Ganun ba? Walang galang, Kapitan. Ngunit, alam niyo po ba kung saan banda namatay ang isang ginoong nagangalang Ibarra? Ibarra o Ibarra nga ba yun? Ibarra! Krisostomo Ibarra iyon, Ginoong Benzal. Siya nga pala. Saan nga ba, Kapitan? May naiwan kayang bakas sa tubig? Ayon sa mga kawal, sa gubat tuling nakita at hinabol si Crisostomo Ibarra. Ako dito! Tingin kayo, bilis! Nasaan na? At 13 taon na ang nakalipas nang mangyari iyon. Kung gayon, Kapitan, ang kanyang bangkay ay... Nakasama ng bangkay ng kanyang ama. Hindi ba't isa rin siyang filibustero? Yan ang tinatawag na murang paglilibing. Hindi ba, Don Custodio? Sadya talagang hindi nararapat ang marangal na libing sa mga pilibusterong iyan.
Telesforo, mabuti nandito ka. Magandang gabi, Padre. Ano bang mapaglilingkod ko? Kailangan mo magbayad ng buwis, 200 piso. Sinasabi mo bang magbayad ako ng renta sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kang magbayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ngunit, dililimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamimirwisyo. At ngayon, ayaw kong magbayad. Mapipilit ba nila ako? Ito ay naiba dahil sa iyong pagpapabaya. Ikaw ay nawala ng karapatan sa lupa. Dati, maliit lamang na halaga. Ngayon, 200 piso? Napakalaki naman. Akin ang lupang ito. Hindi! Sa korporasyon! Lalaman ako! Huwag naman! Hey! Mga batida! Kunin niya ang nakagawing Guardia Civil! Ama! Huli! Ah! Huwag ang aking anak! Huli! Ah! Ano siya? Ama! Huwag! Hindi! Hindi ang aking anak! ₱500 piso ang hinihingi ng aming pinuno. Kung hindi, mamamatay ang kapatid niyo, binibini. Saan ako kukuha ng 500 piso? Ang mga alahas? Iba lamang itong agnos. Handog ito sa akin ni Basilio. Ngunit, ito hindi sapat. Parang kailan lang ang mga sakit na sinapit ko. Ano iyon? Si Ginoong Simon? Ngunit, anong ginagawa niya dito sa libingan ng aking ina? Isang nakamamatay na lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na maaari mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip na maaari kang masawi sa aking mga kamay? Totoong ako'y naparito. May 13 taon na ang nakararaan upang dakilain ang isang kaibigan na inalaan ang kanyang buhay upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mapang-api. At ngayon ako'y naparito upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Ngunit, hindi ko akalain na ang lason ay tuluyan na palang kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, walang ibang ginawa kundi ang sumunod, magpaalipin, at hindi pinakikinggan. Hindi, Ginoong Simeon! Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo pakikinggan ng pamalaan. Ang wikang ito ay tuluyang magbubuklod sa ating mga Pilipino. Isang malaking pagkakamali. Hindi man kailan ito magiging wikang pambansa. Aanhin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng huwad ng wikang ito ang ating mga karapatan, ang ating mga pagkatao. Ginoong Simeon, mali ang iyong iniisip. Ano ang iyong mahihita kung ikaw ay makakapagtapos? Makikita mo bang masaya ang iyong bayan? Makikita mo bang malaya ang mga tao? At ano? Iyon na lamang bang hahayaan ang iyong ina at ang iyong kapatid na mabulok sa ilalim ng lupa na tinatapakan ng mga tao na siya mismong pumatay sa kanila? At ano ang nais niyong gawin ko, Senyor Simon? Kaya ko ba silang ipaglaban? Gayong ako mismo ay wala. Isa lamang akong hamak na estudyante. Wala sa buhay. Hindi maaaring hukayin ang aking ina at iharap sa kanila ang kanyang bangkay. At pagkatapos, magbintang ng kang sino-sinong mga Kastila? Ako ay may dapat ka ring singilin sa lipunan. Pinaslang ang iyong kapatid at hindi nabigyang katarungan ang pagkabaliw ng nanay mo. Kapwa tayo uhaw sa katarungan. Sa halip na wasakin natin ang isa't isa, ay nararapat na tayo ay magkasama. Tama ka. Ako nga ay naparito. May 13 taon na ang nakararaan. Sinundan ko ang isang matalik na kaibigan na inaalay ang kanyang buhay para sa akin. At kung papayag ka, ay pumanig ka sa aking mga plano. Pag-iisipan ko po, Ginoong Simeon. Ang aking ginawa, bahala na. Mamamatay ang mahihina at matitira ang mga malalakas. Konting pagtitiis na lang. Malapit akong magtagumpay. Konting tiis na lang.
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Decana, Señor, Dilatase, Edito Dumal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Libranos, de la Peste, Edito Dumal. Hay naku, bata ka. Hindi ko alam kung ano ang itinuro sa iyo sa bahay niyo at hindi ka marunong magdasal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Libranos, Señor, Dilatase, Edito Dumal. Pasensya na po. Pasensya? Ay, naku. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Libranos, Señor, Dilatase, Edito Dumal. Sumagot ka nga. Aray po. Opo. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Libranos de la Peste, Edito Dumal. Sa bagay, wala naman kasing babae sa bahay niyo. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Libranos, Señor, de la Peste, Edito Dumal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Libranos, Señor, de la Peste, Edito Dumal. Kapag hindi mo makabisado ang dasal, ay hindi ka patatawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Libranos, Señor, de la Peste, Edito Dumal. O ano, Kiruga? Kumusta? Senyor Simon, mahirap. Mahirap na ang aking negosyo. Anong mahirap? Iniligtas kita sa maraming opisyal na humihingi sa iyo ng pera. Pinautang ko sila upang hindi ka na maabala. Pero Senyor Simon, marami ang nagkakautang sa akin na hindi ko masingil. Hindi ko rin sila binibigyan ng resibo, kaya hindi nyo rin sila masisingil. Kung gayo, ilapit mo sila sa akin. Kiruga. May ipapasok akong kahon ng baril at itago mo ito sa kamalig. Mapanganib yan, Senyor Simon. Huwag kang matakot. Ako bahala dyan. Naintindihan mo ba ako, Kiruga? Siya. Basta mahuli marami tao, ha? Hindi ako sasabit, ha? Hoy! Akin ang lupang ito! Ginoong Simon, Kumusta na nga pala si Kapitan Tiago? mahina na ang pulso, wala nang ganang kumain, at ang lason na tuluyan ng kumalat sa kanyang katawan. Ano po ang pakay niyo dito, Ginoong Simon? Naparito ako para sa dalawang bagay. Kamatayan mo o kinabukasan? Sa panig ba ng mga aapi o sa panig ng iyong bayan? Sa panig ng mga api o sa panig ng inaapi? Hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo na magdesisyon. Sa loob lamang ng isang oras ay magsisimula na ang himagsikan. At bukas, wala na ang universidad. Wala na ang mag-aaral. At wala na ang magpapahirap. Ang paghihimagsik ay pagpapatiwakal. Paghihimagsik lamang ang tanging pag-asa. Hindi, Ginoong Simon. Ang pag-asa ay nasa karunungan. Sapagkat ang karunungan lamang ang siyang walang paglipas. Pananalig sa karunungan at salitang pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng kahulugan. Nawawalan ka ng prinsipyo at pansariling katauhan. Nakikita kong hindi ka isang Pilipino, kundi pusabos ng Spanya. Yan ay hindi totoo! Sige, alang-alang sa alaala ni Elias, maaari mong pumunuan ng isang hukbo, lusubin ang Santa Clara, kukunin mo ang isang taong tanging ikaw lang ang nakakakilala bukod kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Huli na kayo! Anong ibig mong sabihin? Si Maria Clara ay patay na! Patay? Hindi! Paano nangyari to? Noong ika-6 ng hapon, naparoon ako sa kumbento upang makibalita na sabihin nila ang lahat sa akin. Pagbalik ko,
ay isang liham mula kay Padre Salve ang ipinaabot kay Kapitan Tiago na dala ni Padre Irene. At ito rin ang dahilan kung bakit nagwala ang Kapitan. Hindi! Hindi papatay si Maria Clara! Buhay siya at ililigtas ko siya! Ililigtas ko si Maria Clara! Iniligtas ko siya ngayon! Ginoong Simon, minahon kayo. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin natin ang katotohanan. Namatay siya na hindi man lang alam na ako'y buhay. Namatay siya na hindi man lang alam na ako'y nabalik para sa kanya. Sumo Ibarra! Oo, ako nga! 13 taon akong nabuhay na malayo sa aking bayan. 13 taon akong naghintay, nag-aalala, umasa na maituwid ko ang iyong kamalian. Pinipilit mo si Maria Clara na ipakasal sa dayuhan. Wala kang karapatan diktahan ang kanyang buhay! Si ang anak ko, patay na! Si Maria Clara ay hindi mo anak! Ano ibig mong sabihin? Siya ay anak ni Padre Damaso! Ano ang iyong narinig, Hermana Baling? Nadakip ba nila si Basilio? Oo, nasa kulungan na siya ngayon kasama ang iba pang mga estudyante. Hindi! At patay na si Kapitan Tiago. Sino ang tutulong kay Basilio? Si Padre Camora, tinulungan niya ang iyong Lulocelo upang makalabas sa kulungan. Marami siyang impluensya. Kaya niyang ipalabas sa isang sanggol o di kaya ay sagipin ng isang taong malapit ng mamatay. Maari kang humingi ng tulong sa kanya para kay Basilio. Padre! Kailangan ko ng iyong tulong tungkol ito kay Basilio. Tutulungan kita kapag iyong ibibigay ang aking kailangan. Huwag! Ginoong Simon! Isa akong masamang kapatid at anak, Ginoong Simon. Nakalimutan kong pinatay ang aking kapatid at pinahirapan ang aking ina. Nung may magsikan ay hindi ako nakialam at sila ay nabigo. Ngayon, pinarusahan ako ng Diyos. Wala na akong nararamdaman kundi galit at paghihiganti. Ngayon, handa na ako. Handa na akong ipagtanggol ang bayan. Bakit nabalito ka? Naparito po ako upang humingi ng kapatawaran at iabot ang aking pakikilamay. Hindi ko alam na sa gabing iyon. Sa gabing iyon ay namatay ang aking pinakamamahal. Nabigo ang kilusan dahil sa akin. Urong-sulong ako sa pagdidesisyon dahil ako ay umiibig pa noon. Ngayon ay patay na ang aking puso. Ay wala na dahilan upang umatras. Naparito ako upang tumulong kasama ng aking sandatahang kamali. Kung gayon, samahan niyo ako. Maaari na kayo umupo. Lampara? Isang lampara? Para saan yan? Isang dinamita! Oo. Ngunit hindi ito basta-bastang dinamita.
Ito ang mga kasawiang na imba. Mga kagagawang walang katarungan at mapang-api. Ano ang ibig mo sabihin? Sa makalawa, ay ikakasal ang anak ni Don Pelaez. Magkakaroon ng pista kagabihan. Ang lamparang ito ay magbibigay ng liwanag, ngunit pansamantala na. Sa oras na ayusin ang mitsa na lampara, ay sasabog ang bomba. Makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas. Ang mga inalipin na pamalaan ay lalabas at may madalang mga sandata at magkikisama sa atin. Kung gayon, hindi nyo na pala ako kailangan. Iba ang iyong gagawin. Ikaw ang mumumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil doon nakaimba ang mga baril at pulbura. Mamatay ang mga mahihina at ang hindi handa. Lahat? Kahit na walang laban? Oo! Lahat! Lahat ng mga mestizo, mga Indio, Insect, at Kastilang Duwag. Kailangan magsimula ng bagong lipunan. Mula sa dugo na dadana ay sisibol ang bagong lahi. Kailangan ng isang lipunan na kahit kailanman ay hindi na magpapaapi. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay! Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Hindi! Hindi! Mahal na mahal kita, Paulita! Bakit mo nagawa sa akin to? Don Simon, akala ko hindi ka makakarating. Ito na ang handog ko sa bagong kasal. Excelente! Napakagandang ilawan. Maaari ba natin niyang gamitin? Oo naman, bakit hindi? Naway magsilbing tanglaw ito sa pagdiriwang ng inyong pag-iisang dibdib. Maraming salamat, Don Simeon. Hindi dapat sila madamay. Ililigtas ko sila. Papasukin niyo ako! Ililigtas ko sila! Papasukin niyo ako! Ako na pumasok! Anong ginagawa mo dito? Isagani, tara na! Papiyan mo ko, Basilio! Bukas ay hindi na siya ang dating... Gusto mo na bang mamatay? Ano? Kung inyong mararapatin, ako'y aalis na sapagkat may dadaluhan pa akong paanyaya ng aking kaibigan. Don Custodio, Juanito, mga padre, maraming salamat. Adios! Sandali, Senyor Simon. Iyong kargamento, mga baril. Kailan mo kunin? Sandali na lang, Quiroga. Nagmamadali ako. Sandali, Isagani. Makinig ka sa akin. Ang lampara sa loob ay naglalaman ng pulbura at maaari ito sumabog anumang oras ngayon. Tara na! Nasabog? Ano sasabog ang pinasasabi mo? Tara na, Isagani. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Ngunit si Paulita! Nasa loob si Paulita! May nakasulat dito, Mangit ni Sir Perez, Crisostomo Ibarra. Isang biro lang to! Isang masamang biro! Isang pagbabanta mula sa taong matagal nang namayapa! Crisostomo Ibarra ang nagsulat ito. Imposible! Ito ang tunay na labda ni Crisostomo Ibarra. Patay na tayo lahat ito! Wala itong bentang biro. Walang dapat ipangamba. Ituloy ang kasiyahan. Padre Salve, pakitaas na lang ng isa. Napuli na to ang nanakaw! Ano yun? Ang lamparang iyon ay isang dinamita. Buwan si Cristo Ibarra at marahil ay nagmamasdan niya ang mga kilos natin. Wala ay ganun na nga. Ito'y bahagi ng kanyang plano. Ngunit papaano siya nabuhay at ano ang kanyang kaugnayan kay Simon ang nagbigay ng lamparang iyon? Simon? Alam ko na! Simon at si Crisostomo Ibarra! Isang taksil. Hanapin si Simon at hulihin.
po, Simon. Gabi-gabi na ayos ka ng bahay. Father Laurenti. Buti na may gising ka na, Ginoong Simeon. Maayos na ba yung pakiramdam? Wala ito, Padre. Mawawala na rin ang lahat. Sa ilang sandali. Anumang oras ay tatalab na ang laso ng aking ininom. Usko! Huwag kang matakot, Padre. Nais kong sabihin sa inyo ang aking lihim. Nais kong maumpisal sa inyo. Subalit, sabihin niyo muna sa akin kung totoo bang may Diyos. Meron, anak. Kahit saan ka magtungo, nariyan ang Diyos. Ayaw kong mamatay na may dalang kasamaan. Ako si Crisostomo Ibarra, na nooy inakala nilang patay na. Ako ay nag-aral sa Europa at umuwi dito upang maghiganti sa mapang-api. Ngunit ako ay nabigo. Patawarin ka ng Diyos, anak. Siya ang sumira ng iyong mga balak. Sundin natin ang kanyang kagustuhan. Palagay niyo po ba, Diyos ang nagkaloob ng lahat ng ito? Walang sino mang makasagot sa kanyang kagustuhan. Ngunit dapat niyong malaman na ang Diyos ang katwiran. Katwiran? Bakit hindi niya ako tinutulungan? Marahil ay sapagkat pinili niyo ang paraang di niya gusto. Anong ibig mong sabihin? Ang karangalang pagligtas sa bayan ay hindi kakampi ng isang katulong at pagpahirap sa kanya. Kung balang araw ay magiging malaya ang ating bayan, ay hindi sa masamang hilig at pagkakasala. Ang kaligtasan ay may kahulugang kabanalan, at ang kabanalan ay pagtitiis at paghihinagpis. Iniisip ba ng Diyos na yan ang kalayaan ng ating bayan? Bago natin hangaring makamit ang kalayaan, ay kailangan muna nating patunayan ang ating mga puso na tayo ay handa sa pagsasarili. Sa kalayaan, dapat makipaglaban. Kung walang adikain ang isang revolusyon, matagumpay man ang isa rin itong kabiguan. Sapagkat ano ang halaga ng kalayaan kung ang mga alipin sa ngayon ay siya ring maghari-harian sa kinabukasan? Maraming salamat, Padre. May payapa ng aking kalooban. Malibing kanawas sa kalaliman ng dagat. Ngunit kung kakailanganin ka ng tao para sa marangal na hangal, ipahintulot ng Diyos na matuklasan ka. Sa sinapupunan ng alon, pansamantala, diyan ka muna. Hindi makapagbabaluktot ng katwiran, hindi mag-uudyok ng kasakiman. Hindi! 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 Ayaw mo magkakala. Huwag!